Ang pelikula ay nagsisimula sa mga pampang ng isang tuyong ilog sa labas ng pala sa Syria. Isang convoy ng mga sundalong Ruso na pinamumunuan ng eksperto sa pag-deactivate ng mga bomba na si Kapitan Dima Shaburev ay papunta sa ilog. Sa kabilang panig ay ang mga sundalo ng teroristang organisasyong Josh al-Sam. Ibinunyag na naroon ang dalawang grupo upang magpalitan ng mga bihag. Ang mga Ruso ay may dalang bilanggo na si Jihadi John, isang kasapi ng grupo na kilalang gumagawa at naglalarawan ng mga pagpugot sa ulo. Kapalit nito, makukuha nila pabalik si Major Zen, na dinukot ng mga terorista ilang linggo na ang nakalipas. Si Dima ay inatas ang dalhin ng bihag sa gitnang lugar at kunin ng sundalong Ruso, bago makita kung ano ang naganap sa palitan ng mga bihag. Nagbalik tanaw ang pelikula ilang buwan ang nakaraan. Si Kapitan Dima ay nagtuturo ng mga klase kung paano mag-deactivate ng iba't ibang klase ng bomba. Ang kanyang mga estudyante ay mga katutubong sundalong Syrian. Marami sa kanila ay halatang napakabata pa. Malinaw din na lubos na iginagalang ng mga ito si Kapitan sa kanyang trabaho sa larangan ng pag-deactivate ng mga bomba. Sa katunayan, nawala ang tatlong daliri niya sa kanang kamay habang nag-deactivate ng bomba ilang taon na ang nakalipas. Gayunpaman, patuloy niyang tinuturo sa mga kabataang ito ang mga pangunahing kaalaman sa iba't ibang uri ng bomba. May mga tradisyonal at simpleng bomba na may mga pangunahing cable lamang. Mayroon ding mas komplikadong uri ng mga pampasabog tulad ng gyroscopic bombs na may sensor na binubuo ng isang gulong o disk na malayang umiikot sa isang axis. Kapag kahit bahagyang nagalaw ang sensor na ito, sisabog ang bomba at papatay sa mga malapit dito. Matapos ang ilang linggo ng mahigpit na pagsasanay, handa na ang mga sundalo para sa kanilang pagsusulit. Ang klase ay nagpunta sa isang kalapit na pinagsamang base ng hukbong Syrian at Amerikano kung saan isasagawa ang kanilang pagsusulit. Sila ay naglalakbay sakay ng mga sasakyang militar at may nakasalubong na maliit na puting van sa daan. Napansin ni Dima na sakay ng van ang isang lokal na babae na tila patungo rin sa parehong direksyon. Tama ang hinala niya. Huminto ang van malapit sa base ng hukbo pagdating nila. Gayunpaman, agad na nagtrabaho si Dima at inutusan ng opisyal na nag-uutos na harangin ang anumang signal ng radyo sa lugar bilang bahagi ng isang protocol na naglalayong pigilan ng mga signal para sa mga remote control bomb. Tinanong niya rin ang tungkol sa mga sibilyan na naruroon, at sinabi ng isang sundalong Syrian na huwag siyang mag-alala tungkol sa kanila. Bagaman hindi nasiyahan si Dima sa sagot, ipinagpatuloy niya ang kanyang tungkulin. Patuloy na napapatingin ang kapitan sa babae mula sa puting van na nakasuot ng simpleng hijabi at may dalang cute na backpack. Halata na naaakit si Dima sa kanyang natatanging kagandahan. Ilang sandali pagkatapos ay pinapila niya ang mga estudyante at ipinaliwanag sa kanila ang tungkol sa pagsusulit. Mayroong isang maliit na bahagi ng lupa sa harap ng base ng hukbo na may nakatakdang live na landmine. Kailangang magtrabaho ng grupo ang mga estudyante at i-deactivate ito. Kung magkamali ang isa, lahat sila ay nasa panganib. Agad na nagsimula ang pagsusulit, at pumasok sa selyadong lugar ang mga sundalong Syrian suot ang kanilang protektibong kasuotan. Tensyonado ang atmosfera dahil isang maling galaw ay maaaring magdulot ng malaking sakuna. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ng isa sa mga sundalo na nagngangalang Melem ang landmine sa ilalim ng isang plastic na bag. Pinapanood ito ni Dima habang lumuhad ang kanyang estudyante at naghanda upang i-deactivate ang bomba. Lubhang kinakabahan si Mosem at patuloy na nagdarasal habang inaalam ang mga cable. Ngunit matagumpay niyang natanggal ang circuit, kaya't napigilan ang pagsabog ng bomba. Dahil sa tagumpay na ito, ang buong kampo ng militar pati na rin ang mga estudyante ay nagdiwang. Binati sila ni Dima at inihayag na ang kanilang sertipiko ng pagtatapos ng kurso ay ibibigay pabalik sa kampo. Inilapag ng mga estudyante ang kanilang mga gamit at nagsimulang umawit at sumayaw. Habang nagaganap ito, nilapitan si Dima ng babaeng Syrian na nakita niya kanina. Nag-usap ang dalawa at dahan-daang lumayo mula sa kampo ng militar. Napag-alaman na ang pangalan ng babae ay Jamaa, at siya ay kalahating Ruso at kalahating Syrian. Pinapasalamatan niya ang kapitan para sa kanyang serbisyo sa bansang ito na puno ng digmaan. Sa kanilang pag-uusap, isiniwalat ni Jamaa na matagal na siyang naghihintay ng tawag mula sa isang tao ngunit tumigil sa paggana ang kanyang telepono mula nang bumaba siya malapit sa kampo ng militar. Dahil iniutos ni Dima na i-jam ang lahat ng radio signal sa lugar. Ngayon natapos na ang pagsusulit, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ibalik ang komunikasyon. Masaya si Jamaa na muling gumagana ang kanyang network ng telepono at muling nagpasalamat sa kapitan. Subalit, sinabi niyang, ngayon na makakabalik na ako sa Instagram, medyo nababato na akong makipag-usap sa iyo. Sa sandaling yon, tinawag si Dima pabalik sa kampo upang makipagdiwang kasama ang kanyang mga estudyante na sabik nang makasama siya sa larawan. Humingi siya ng paumanhin kay Jamaa at sinabing maghihintay siya saglit. Nagtungo siya patungo sa base ngunit pinipigilan siya ni Jamaa na may sasabihin.
Nangako ang kapitan na babalik siya sa loob ng ilang minuto at naglakad patungo sa mga estudyante. Ilang sandali pagkatapos, isang bomba ang sumabog sa mismong ilalim ng kampo ng militar. Isang napakalaking apoy ang sumiklab at mga parte ng katawan ng tao ang lumipad sa iba't ibang direksyon. Si Dima, na nasa di kalayuan mula sa kampo, ay itinapon din ng alon ng pagsabog. Matapos ang ilang sandali, nagkamalay muli si Dima at nakita ang mga wasak na katawan ng mga sundalong nagkalat sa paligid. Nahihilo siya at may matinis na tunog sa kanyang mga tenga habang pilit na pumupunta sa isang Russian rescue helicopter. Natagpuan niya ang backpack ni Jamal sa lupa at siya ay nakahandusay malapit doon. Walang malay ngunit buhay. Ang mga nakaligtas, kabilang si Jamal at ang kapitan, ay dinala sa pinakamalapit na kampo ng hukbong Ruso. Kinabukasan, dumating ang dalawang matataas na opisyal sa kampo upang tanungin si Dima. Isa siya sa kakaunting nakaligtas sa pag-atake ng mga terorista. Gustong malaman ng mga opisyal kung ano eksakto ang nangyari bago ang pagsabog. Ngunit naging malinaw agad sa kanila na patuloy pa ring dumaranas si Dima ng mga epekto ng pagsabog. Kaya't nagpasya silang ipadala siya pauwi para sa medikal na bakasyon. Bagamat hindi masaya si Dima sa desisyong ito, inatasan siyang mag-empake. Nang matapos, kinuha niya ang kanyang mga gamit at ibinigay sa kanya ng opisyal na namamahala ang backpack ni Jamal. Ibinunyag na umalis na si Jamal nang ma-discharge si Dima mula sa ospital. Subalit, sa loob ng backpack ay ang kanyang mobile phone at iba pang mga pang-araw-araw na gamit. Patuloy na humahanga si Dima sa lokal na babae at gusto niyang makipagkita muli sa kanya bago magretiro. Kinuha niya ang kanyang telepono at isinama sa kanyang bagahe. Ilang araw makalipas, naghintay si Dima sa paliparan upang sumakay pauwi patungong Russia. Sa parehong paliparan, may isang pangkat ng mga sundalong Ruso na patungo sa lungsod ng Pala upang labanan ang mga terorista ng ISIS at palayain ang lungsod mula sa kanilang terorismo. Gayunpaman, nang biglang magkasakit ang isa sa mga eksperto sa pag-deactivate ng bomba ng grupo, inutusan si Dima na humalili sa kanya. Tulad ng kanyang hangarin, nagkaroon siya ng pagkakataon upang muling makilala ang kanyang iniibig. Ang eksena ay nagbago habang patungo si Dima sa lungsod ng Pala kasama ang bagong grupo. Sa kanilang biyahe, nalaman nila na ang isang maliit na tropang Ruso ay naiipit ng mga terorista ng ISIS sa isang kalapit na baryo. Huminto sila upang magbigay ng suporta. Pagdating nila sa lugar, sumabak agad sila sa labanan. Inutusan ng opisyal ng grupo, si Major Zen, na manatili sila at huwag makialam. Sa gitna ng mga putukan at pagsabog, nagring ang telepono ni Jamal na nasa bulsa ni Dima. Labis ang kasiyahan ng kapitan nang marinig ang boses ni Jamal sa kabilang linya. Napag-alaman niyang nakatira rin siya sa Pala, ang parehong lungsod na kanilang pinupuntahan. Nangako siya na makikipagkita sa kanya doon kapag natapos na ang kanyang tungkulin. Sa sandaling yon, isang Russian tank ang tinamaan ng pampasabog ng ISIS. Ang mga sundalo sa loob ay sugatan ngunit hindi makabawi patungo sa ligtas na lugar dahil sa tuloy-tuloy na putukan ng kaaway. Nang makita ito ni Kapitan Dima, nagpasya siyang iligtas ang kanyang mga kababayan kahit hindi pinansin ang utos ng kanyang opisyal. Matapang niyang nailesutan ang tank at hinayla ang isang sugatang sundalo papunta sa ligtas na lugar. Bagamat galit si Zen, sumama rin siya kay Dima sa pagligtas sa sundalong Ruso mula sa gitna ng labanan. Matapos ang matapang at bahagyang mapanganib na operasyong ito, nagpatuloy ang tropa patungo sa kanilang destinasyon. Dumating sila sa Palmyra ngunit agad na isinalang sa panibagong misyon. Sa pagkakataong ito, kinasasangkutan ng isang malaking planta ng produksyon ng gas sa gitna ng disyerto sa gilid ng lungsod. Inihanda ng grupo ang kanilang mga kagamitan at tumungo sa itinakdang lugar. Pagdating doon, napagtanto ni Major Zen ang bigat ng kanilang misyon. Ang planta ay sumasaklaw sa malawak na lugar na napupuno ng Improvised Explosive Devices o IEDs. Bukod dito, madalas itong target ng mga pag-atake ng mga terorista dahil sa estratehikong lokasyon nito. Inatasan si Dima na i-deactivate ang mga bomba sa lalong madaling panahon. Agad siyang kumilos at natuklasan ang nakakagulat na bagay. May buhay na tripwire na konektado mula sa IEDs patungo sa isang kalapit na gusali. Maingat niyang sinundan ang cable at nakita ang dalawang teroristang nananalangin. Hindi na naghintay ng utos si Dima at binaril silang dalawa, na ikinaluwag ng kanyang loob dahil isa sa mga ito ang may hawak ng detonator para sa mga IEDs. Matapos ito, inalis ni Dima ang iba't ibang pampasabog sa pamamagitan ng pagputol sa pangunahing tripwire. Ilang sandali pa, muling sumama si Dima kay Zen at sa iba pang miyembro ng grupo na naghihintay sa labas ng planta. Kinuha rin niya ang isang suicide vest mula sa isa sa mga terorista at itinabi ito. Habang inilibing niya ang pampasabog, biglang lumapit ang isang sasakyang puno ng terorista sa planta ng gas. Pinaputukan ito ng tropa ng mga Ruso, ngunit patuloy pa rin itong paparating. Hinawakan ni Major Zen ang isang rocket launcher at pinasabog ang ilalim ng sasakyan. Ngunit huli na,
Bumangga ang sasakyan sa planta ng gas at nagdulot ng malaking pagsabog na nagpatupok sa buong lugar. Maraming sundalo ang namatay, ngunit parehong nakaligtas sina Gillen at Dima. Sa ikalawang pagkakataon sa loob ng linggo, muntik nang mamatay si Dima. Sa kabila ng masaklap na insidente, wala silang oras upang magpahinga o pag-isipan ang mga nangyari. Pagbalik nila sa base, agad silang ipinadala sa baryo ng Tadmor upang suriin ang mga ulat na puno ng pampasabog ang isang lokal na balon. Pinilit si Kapitan Dima na maiwan habang sina Zen at Deputy Lieutenant Makarski ang nagtungo upang suriin ang sitwasyon. Ilang sandali pa, narinig ni Dima ang isang malaking pagsabog mula sa direksyon ng baryo. Agad niyang tinipon ng isang grupo ng mga sundalong Syrian at nagtungo sa lugar. Pagdating nila sa Tadmor, nakita nilang nagaganap ang labanan sa pagitan ng mga sundalong Syrian at isang lokal na gang na tinatawag na Josh Olsem. Mabilis na nalinis ni Dima at ng kanyang grupo ang lugar mula sa mga kalaban. Ngunit mabigat ang kapalit, brutal na napatay si Lieutenant Makarski at nabihag naman si Major Zen ng grupo. Pagkatapos ng mapaminsalang labanan, ipinadala si Dima sa lungsod ng Pala, na hindi kalayuan mula sa Tadmor. Binigyan siya ng pahintulot na magbukas ng investigasyon upang hanapin si Zen. Muli siyang nakatanggap ng tawag mula kay Jamaa na nag-anyaya sa kanya na magkita sila. Ibinunyag din na si Dima ay dumaan sa isang masakit na diborsyo ilang taon na ang nakalilipas. Simula nang maipit siya sa digmaan, nasaksihan lamang niya ang pinakamasasahol na aspeto ng pagkatao. Ngunit pagkatapos ng maraming taon, nagkaroon siya ng pagkakataong makaranas ng pagmamahal, kahit na ang babae ay adik sa Instagram. Nang hapong yun, dumating si Dima sa bahay ni Jamaa na may dalang bungkos ng mga lokal na bulaklak. Ibinunyag din na nawalan din si Jamaa ng pamilya dahil sa digmaan at naghahangad ng pagmamahal. Dahil dito, nagbigay sila ng aliw sa isa't isa at nauwi sa isang mainit na halik. Si Kapitan Dima ay nanatili pa sa bahay ni Jamaa ng gabing yon. Kinabukasan, maaga siyang umalis dahil may natanggap siyang posibleng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Zen. Tinipon niya ang ilang sundalong Syrian at nagtungo sa isang lokal na palengke na hindi kalayuan mula sa kinaroroonan nila. Doon sila makikipagkita sa mga miyembro ng gang na nag-aangkin na hawak nila ang bangkay ni Zen. Pagdating sa palengke, tumanggi ang mga miyembro ng gang na ipakita ang bangkay maliban kung mababayaran muna sila. Napansin ng isa sa mga sundalong Syrian sa grupo ni Dima na isang patibong ito at nagbigay ng babala sa kanyang mga kasamahan na maging alerto. Naging mas tense ang sitwasyon at sa isang iglap, nagkaroon ng matinding barilan. Bagamat mas marami ang mga sundalong Syrian, nagtagumpay sila sa pagpatay sa mga miyembro ng gang pati na rin ang ilang inosenteng sibilyan. Sa gitna ng kaguluhan, sinuri ni Dima ang bangkay na dala ng mga miyembro ng gang, at gaya ng hinala ng isa sa mga sundalo, hindi ito si Zen. Isang bitag lamang ito upang kikilan ng pera ang hukbong Ruso. Sa malapit, natagpuan din ni Dima ang isang mobile phone na pagmamay-ari ng isa sa mga miyembro ng gang. Nang suriin niya ito, nadurog ang kanyang damdamin sa natuklasan. Ang telepono ay naglalaman ng video kung saan ang mga pinuno ng Josh Olsem ay dumalo sa isang pribadong pagtitipon na ginanap sa bahay ni Jamaa. Makikita rin si Jamaa na malapit sa mga miyembro ng gang. Nabigla si Dima at naalala niya ang araw kung kailan pumutok ang bomba na pumatay sa kanyang mga estudyante malapit sa pinagkasanib na kampo ng Syrian at Amerikanong sundalo. Ang bomba ay sumabog matapos niyang ipag-utos na patayin ng signal jammer ng radyo. Nandoon si Jamaa sa ligtas na distansya at siya ang nagpasabog ng bomba gamit ang kanyang telepono. Sugatan at nilinlang. Bumalik agad si Dima sa bahay ni Jamaa sa Palmyra. Napatunayan ang kanyang mga hinala nang makita niyang may kasamang miyembro ng Josh Olsem na kausap si Jamaa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Dima at pinatay ang terorista. Pagkatapos ay kinorner si Jamaa. Sa huli, inamin ni Jamaa na buhay pa si Zen at handa itong pakawalan ng grupo kapalit ng isang bihag. Nais nila si Jihadi John, isang kilalang kriminal na pumupugot ng ulo ng mga bihag. Pumayag si Dima at itinakda ang palitan sa susunod na araw sa tabing ng isang tuyong ilog sa gilid ng Palmyra. Bago siya umalis, binaril ni Kapitan Dima si Jamaa, ang babaeng kanyang pinag-alayan ng paglalakbay sa digmaan. Bumalik ang kwento sa unang eksena kung saan nagaganap ang palitan ng bihag. Personal na inihatid ni Kapitan Dima si Jihadi John sa mga kaaway at tinanggap si Zen bilang kapalit. Agad na umatras ang mga miyembro ng gang matapos makuha ang kanilang tao, na nagbigay ng hinala kay Dima na may hindi tama. Nang sandaling yon, isiniwalat ni Zen na sa ilalim ng kanyang jacket ay may nakakabit na IED vest na ipinwesto ng mga kriminal. Isa itong sopistikadong gyroscopic explosive na napakahirap i-defuse. Matapos ang ilang nakakabalisang minuto, nagawang alisin ni Dima ang vest kay Zen at pinaalis ito patungo sa ligtas na lugar. Ngunit wala ng paraan upang ligtas na i-defuse ang bomba dahil sa sobrang komplikado nito para sa isang tao lamang. Sa nakakadurog na twist, sinaksihan ni Zen ang pagbubuwis ng buhay ni Kapitan Dima sa pamamagitan ng pagpapasabog ng bomba.